Kahit nga ako hindi pa umaasenso. Napaka-hirap niyang tanong mo. Pero syempre, bigyan kita ng advice. Maraming paraan para magkaroon ng way ang buhay mo. Yo, Nurse Robert nga pala ulit. Meron sa akin nag-personal message. Siguro napanood o napakinggan niya yung mga ilang topic na napag-uusapan natin dito. Parang tinamaan ata. Ngayon, nagsabi, out of progress daw yung life niya na unmeaningful. So parang sa Tagalog para daw magbago yung buhay niya kasi parang wala na siyang hindi niya makita yung direction niya. Pwede magbago buhay mo? Oo naman. Hindi lang sa pag-abroad. Maraming chances. Mag-online business ka sa Pilipinas. Maghanap ka ng magandang trabaho. Mag-double work ka. Meron akong kakilala nagtatrabaho 8 hours sabay nagbebenta siya ng produkto. Online selling ka, pwede. Basta kumilos ka. Magbabago buhay mo. Maraming paraan. Ako nga lang, napadpad ako sa abroad. Kaya ipapayo ko sa'yo, pwede ka rin mag-abroad kung hindi ka sinuwerte dyan sa Pilipinas. Mahirap yung question mo sa message mo sa akin. Actually, ako mismo hindi pa ako asensado Nabibili ko lang yung gusto ko. Pero hindi pa ako asensado. Kahit pa paano nakapag-invest. Di ba? May property ako ngayon. Pero hindi pa ako asensado. Keep grinding. Dito ako sa abroad. Pero kung sino man yung nag-message sa akin, hindi ko na sabihin yung pangalan. Kung nag-aaral ka ngayon, mapapayo ko lang sa'yo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Kung nasa high school ka na, o nasa college ka na. Kasi kahit saan ka magpunta, pag natapos mo na yung pag-aaral mo, may diploma ka na, diploma mo na yan Sa'yo yan Walang ibang kukuha niyan. Sabi rin ng mga gulang ko yan, sabi rin ng mga naririnig ko yan, at sabi ng mga kamag-anakan at mga ibang tao sa paligid ko. Tama naman yun. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Ngayon, kung nakapagtapos ka naman na, at hindi mo mapatunayan sa sarili mo yung tinapos mo, kumbaga nahihirapan ka dyan sa Pilipinas o sa trabaho mo ngayon, mag-isip-isip ka na. Huwag mo hintayin yung gobyerno ng Pilipinas yung magbago. Mamumuti yung mata mo. Hanapin mo yung value of life na gusto mo. Di ba? Ngayon, kung talagang naiinip ka na, kasi parang routine mo na yung ganyan. Pagkasweldo mo, wala ka na ulit na pera. Kailangan mo magkumilos, mag-isip, magdesisyon ka na medyo mabilis. No, kung wala ka man ngayong malaking hawak na pera, at paulit-ulit yung nangyayari sa buhay mo, mag-initiate ka ngayon ng other plan. So kung sa palagay mo yung trabaho mo sa Pilipinas o sa probinsya, hindi enough yung kinikita mo, ang marerecommend ko sa iyo ngayon, tol, or kung sino ka mang nag-message sa akin, kumuha ka ng passport. Subukan mo ngayon yung opportunity mo sa labas ng bansa. Kasi siguro naman, nasubukan mo na magpapalit-palit ng trabaho. Napansin mo yung sweldo mo, laging may kulang. Inflation sa Pilipinas. Kung sasabihin mo naman sa akin wala kang pera, medyo malabo yan. Napakamura lang kumuha ng passport. Nakakapag-inom ka nga siguro kada isang buwan o kada isang linggo O gumagala ka man kung saan o nakakapag-load ka. Isipin mo, kung mag-decide ka ngayon, kumuha ng passport, ang una mong gagawin, pag-isipan mo. Mag-sign up ka online, maghanap ka doon sa DFA, sa website doon, kung kailan yung possibility na next appointment na pwede mong puntahan. Hindi ko naman sinabi na agad-agad Example, 100 pa lang pera mo ngayon, habang nanonood ka o nakikinig ka, ang gawin mo, mag-appointment ka ng passport sa January 2025. Siguro naman may pera ka na nun. Kung may pera ka na mga asahan ngayong December, mag-appointment ka para sa December. Kung ganyan din naman yung nangyayari sa buhay mo, o kung meron kang girlfriend, may boyfriend ka, o kung yung barkada mo, magulang mo, o relative mo, medyo wala nang tiwala sa'yo,
Kapitbahay mo, lagi kang chinichismis na nakapag-aral ka, pero hindi ka maka-asenso, you need to choose your significance. Ano yung value mo? Kumilos ka ngayon. Yun ang pinakamagandang paraan na gawin mo. So ngayon pa lang, wala kang pera, mag-appointment ka. Kasi kapag nag-appointment ka sa DFA, magkaroon ka ng passport, yun eh. Doon mag-i-start yun, initiate. Doon mag-i-start yung self-esteem mo. Diba? So yung mga nagmamalit sa'yo, kapatid mo, kapitbahay nyo, tiyahin mo, barkada mo, classmate mo, siguro yung iba mong classmate nasa abroad na o meron na may mga sarili-sariling mga naipon na, di ba? Doon mo gawin yon. Kaya mapapayo ko sa inyo, mag-initiate ka. Di ba? Ang gawin mo, huwa ka na ng passport. Wag na muna yung mga requirements, isipin mo, basta may birth certificate ka. Meron nga akong kakilala, nasa abroad na eh. Kung makita na ng mga 5 digits, 6 digits ngayon, yung iba nga may sarili ng bahay sa abroad. Walang walang birth certificate dati ha. Pero ginusto nila, nagkaroon sila ng birth certificate, inasikaso nila. Kaya ang gawin mo ngayon, basta may birth certificate ka na maayos, kahit wala ka pang pera, mag-appointment ka na, kumuha ka ng passport. Kasi habang tumatakbo yung date ng appointment mo, darating yung mga opportunity. Tataas yung self-esteem mo. Eh, anong trabaho? Papasukan ko. Punta ng Maynila. Tingin ka online. Huwag mong pangarapin kumita agad ng 1,000,000 o 100,000. Mag-umpisa ka muna dun sa skills mo. Pwede kang maglinis. Pwede kang kumanta. Eh di yun yung applyan mo. Pwede kang mag-caregiver. Diba? Pwede kang mag-driver. Pwede mo lahat gawin yung walang pumipigil sa'yo. Pag-iisip mo lang, meron kang limitation. Pero pag andyan na, yung mga tao nagmamaliit sa'yo, pakiramdam nila na useless ka na, pakita mo ngayon sa kanila. Kumuha ka ng passport. Kung ako pa nga sabihin ko sa ibang tao, meron ng appointment, magkakaroon ng passport. Bakit? Bakit mo kailangan sabihin? Hindi, dapat lihim lang. Hindi, mas maganda sabihin mo. Next week, next month, next 2 months, meron akong passport appointment. Kasi sila mismo, maririnig mo yung kanilang reaction. Yun yung magmamotivate sa'yo. So yung mga negative reactions nila, yun yung gawin mong positive. Gawin mong motivation. Pag naging motivated ka na, makuha mo yung passport mo, ang gawin mo ngayon, maghanap ka ng applyan mo. Kung anong meron ka ngayon. Undergraduate, walang problema yan. Wala kang skills, walang problema yan. Basta gusto mo magtrabaho. Meron nga ako nakita eh. Agency sa Pilipinas, naghahanap ng gardener. Meron nga akong tropa eh. Trabaho niya, naghuhugas siya eh. Pero sa barko, wala siyang experience, pero nakapag-abroad siya. Meron din akong tropa, naglalaba. Mansion sa Saudi Arabia. Meron din akong tropang babae, nangangatulong. O kaya, baka ito na yung panahon mo, magkaroon ng jowa na foreigner. May passport ka na, madali ka nang ganyang kukunin, di ba? Kaya ngayon pa lang, ma-advise ko yung kumilos ka, mag-initiate ka. Pakita mo sa kanila na buo pa rin yung self-esteem mo. Motivated ka. Kasi pag nakita nila nag-move ka, dun sila lalong may intriga. Diba? Ngayon ipakita mo. Mag-apply ka ngayon. Maniwala ka sa hindi. Pag nakapag-abroad ka, yung mga taong nagmamaliit sa'yo, isa yan sa manghihingi ng tsokolate sa'yo. Diba? Yun yung katotohanan. Pero ngayon, ang ma-advise ko sa'yo, mag-initiate ka, brother or sister. Wala kang mapapala kung gusto mong masenso. Kahit 40 years ka magtrabaho sa Pilipinas, eh, hindi naman sa lahat, no? May mga magagandang trabaho sa Pilipinas, hindi ko naman sinasabi na pang-abroad lang tayo mga Pilipino, no? Maraming magagandang trabaho sa Pilipinas. Ang problema, wala kang backer. Real talk yun eh. O kaya, kulang yung skills natin.
Kaya hindi tayo sinuwerte magkaroon ng magandang trabaho sa Pilipinas. At lalo wag mong asahang magbabago yung gobyerno. Kumilos ka, hayaan mo sila. Hanapin mo yung importance mo. Then after nun, display mo sa kanila kung anong meron ka. 'Di ba? Display mo ngayon sa kanila. Ano yung mga kaya mong bilhin? Pero syempre, huwag mong kakalimutan yung mga tumulong sa'yo. Huwag ka nga lang magpapaabuso. So, yun ang pinakamagandang advice na pwede kong sabihin sa'yo. Kumilos ka, brother. Kumilos ka, sister. Kasi, pag hindi ka kumilos, di ka nag-initiate, yung pangarap mo, pangarap lang yan. Congratulations kung may passport ka na. Pero kung yung passport mo ngayon, ma-expire na, at di ka pa rin nagbabago sa routine mo at baon ka pa rin sa utang, kasalanan mo na yun. Bakit? Ang daming possibility. Marami kang pwedeng applyan. Kung hindi pa ngayon, yung expertise mo para makapag-abroad, subukan mo muna yung ibang way. Meron nga akong kakilala, engineer. Naging butcher muna. Ngayon, pinaprocess niya yung papel niya para maging engineer. Meron nga akong nurse na kakilala Nakalaga muna ng bata sa abroad. Pagkatapos, dun sa abroad, pinroseso niya yung papel niya para maging nurse. Ngayon, nurse na siya. Meron din akong kakilala. Nag-waiter muna. Pero architect siya. Ngayon, architect na siya sa Middle East. Kaya ikaw, kung meron ka ng passport at mapili ka, kasalanan mo yun. It's your choice. Sabi nga nila. It's your choice na hindi magbago yung buhay mo. Konting lakas ng loob. Kasi pag di mo nilaksan yung loob mo, mamumuti na lang yung buhok mo. Lahat ng problema, inflation sa Pilipinas, lahat yan po problemahin mo. Baka kahit pambayad ng kuryente, problema mo ngayon. Pero kung inumpisahan mo, kumita ka man ng 30,000 pesos sa ibang bansa, 40,000 pesos o mas malaki, mas maganda, di mas maganda. 'Di ba? Maaari ka pang mag-tour kung saan-saan. Baka hindi lang Emperador iniinom mo ngayon, baka Heineken pa. 'Di ba? Kaya kaibigan, gawin mo, maksyon ka na ngayon. Mag-appointment ka na ngayon sa DFA, kumuha ka ng passport. Sabay yung ibang listahan nun, mga requirements, sunod mo gawin every week. Kaya ngayon, mag-click ka ngayon, kumuha ka ng passport, lagay mo 2 months, 3 months, para makapag-prepare ka pa.